Hello, good afternoon. This is Sari Sari Myla Inday. Today we're going to have a little walk. Ayan po. Let's do a little walk while the weather is nice. Dito ako nagwo-walk lagi. Malapit lang ito sa aking bahay. Ayan po. So, if you want some quiet time, dito po maganda maglakad-lakad. Mga 3 miles po ang lakad nito. Mga more than 30 minutes. So, by the time you do na isang ikot, nakapag ano na kayo, unwind na. So, ayan po. Hello, good afternoon. Welcome back to my channel. This is Sari Sari Myla Inday. Today is Wednesday and it's time for our real talk. So, medyo devastated ngayon ang inyong Inday kasi nga sa news about sa bagyo sa Catanduanes, and as you know, I am from Catanduanes, so my heart is really weeping. So, sa mga nagpaabot ng kanilang tulong para po sa aking mga kababayan, maraming salamat po. God bless you po at sana marami pang blessing na dumating sa inyo. And I mean it from the bottom of my heart. Ayun nga po, as you know, lumaki ako sa lugar na puro bagyo. Kumbaga, sanay na kami sa bagyo. Kumbaga, bagyo lang yan. Kapag nagbabagyo sa amin, minsan hindi na kami nagpiprepare nung mga bata pa kami. Kasi dumadaan na lang, nalalaman na lang namin, ay, signal number 3 pala yun. Ay, signal number 4 pala yun. So then, ngayon, itong nangyari sa Virac is very devastating. Nakakalungkot, nakakapanlumo. Lalo na makita mo yung mga kalagayan ng pamilya mo at yung mga kakilala mo at mga kaibigan mo. Gusto ko lang pong magbigay ng advice sa aking talk na ito kung paano maging prepare sa bagyo. Ito lang po ay napaka-basic, napaka-simple at napaka-basic lang po ng aking advice. Ito lang po ay according sa experience ko as a Bicolano na laging binabagyo. Una po, siguro naman sa panahon ngayon, masyado na, mayroon ng mga internet, ganyan. So, hindi na tayo sa news, sa lahat. Kumbaga, kapag nag-announce ang weather forecast ng may bagyo, seryosohin po natin yon. Huwag po nating i-taken for granted na ganun lang siya, signal number 4 lang siya, signal number 5 lang siya. Aray ko, hinihingal na ako kasi naka 1 mile na ata ako ng lakad para ko maisip ang aking mga sasabihin. So yun nga po, upo muna tayo dito para ayan, upo muna tayo dyan. Ayan. Ayun nga po ang aking real talk. Again, ay napaka-simple at napaka-basic lamang po. Una po, as an experience from as my experience ayan po, upo muna po tayo dito. Lakad na lang tayo kasi may matatanda na dadaan, nahiya ako. Ayun nga po, tungkol po sa bagyo ang ating pag-uusapan kung paano maging handa sa mga kabataan dyan na nakikinig na hindi pa nakaranas ng bagyo. Sana man po mapanood nyo ito at makapulutan ng kunting aral. Ayun po, kapag po nag-announce ang ating Pag-asa na mayroong ganong bagyo, wag po nating i-taken for granted.
Sundin po natin ang kanilang mga payo na kung lumisan, kung kailangan nating lumisan, umalis po tayo sa ating mga kinalalagyan. Pumunta po tayo sa mga matibay na bahay. Pangalawa po ay maghanda po ng inyong mga kagamitan. Kung lilipat kayo ng bahay, katulad ng flashlight, candles, pospro, lighter, anything po na kailangan natin kasi expect po natin na mawawalan po ng kuryente. Pangatlo po, magbaon po tayo ng pagkain sa ating lilipatan or sa ating bahay. Kung secure naman po kayo sa bahay nyo, siguraduhin po na may sapat kayong pagkain for a day or two na pwedeng makasurvive kayo ng mga ilang araw. Pangatlo po ay siguraduhin po na nakalock ay nakasecure ang inyong mga bintana at ang inyong mga bahay. Katulad ng paglagay ng typhoon guards at kung ano-ano pang mga pangharang. Kung wala po kayong typhoon guards, lagyan ng plywood, lagyan ng kung ano pong mga mabibigat na bagay na pwede nyong iharang sa mga bintana. Kasi katulad po ng bintana namin ay nasira. Tapos po, wag na po kayong umalis ng bahay kung may bagyo. Wag na pong maglakwatsa. Mag-abang-abang na lang po sa mga balita. Kung wala ng TV or wala ng internet, po kayo ng radyo. Magbukas po kayo ng radyo. Kaya kailangan din na kahit may TV na tayo at kahit mayroon na tayong mga magagandang appliances, mayroon pa rin tayo ng transistor radio. Pangatlo po ay tingnan natin ang ating mga magulang, lalo na kung mga may edad na matatanda na. Bisitahin po natin sila kung hindi po natin sila kasama sa bahay, making sure that they're okay. Or if not, kunin po natin sila at ilagay po natin sa ating bahay para po maging safe sila. Ayun po ang aking sinasabi ay base lang sa aking experience when I was in the Catanduanes. Ayun po, matagal na po yun, mga 19 years na akong hindi nakaranas ng bagyo. Pero po, ramdam ko pa rin hanggang ngayon kung gaano ang experience ng binabagyo. Tapos po, i-check po natin din ang ating mga kapitbahay kasi may mga kapitbahay din tayong mga mahihina lamang ang bahay. Imbitahan natin sila sa ating mga bahay kung kailangan nila ng masisilungan. At sure na kailangan talaga nila ng masisilungan. So, I hope I'm making sense here. Naglakad kasi ako ng mahaba before I made a talk. So, ayan, hinihingal po ako. So, ayan lang po ang aking masasabi. At as early as possible, kung kayo po ay nagkaroon na ng signal, make sure na kapag communicate kayo sa inyong mga kamag-anak na nasa malayong lugar na nag-aalala, na magbilin kayo na okay sila. So, ayan po ang mga masasabi ko sa kapag mayroong ganong bagyo. And last but not the least, don't forget to pray. Yun lang po ang makakaligtas sa atin. Magdasal po tayo na sana ilayuman po tayo sa anumang worst na mangyayari. Yan lang po ang aking masasabi sa ating bagyo. At pagkatapos ng bagyo, it's fun. Kasi nung bata pa ako, mayroong mga nalalaglag na mga pruta sa daan. Ayun. But this time na matanda na ako, na-realize ko na ang sakit ng mabagyuhan. Alam niyo po yun. So, yan po ang talk ni Myla Inday ngayon about bagyo. Again, maraming salamat po sa mga nagpadala ng kanilang tulong. This is Sari-Sari Myla Inday. Please don't forget to watch and subscribe. Good night. Hello, ladies. I'm glad I had some walk today. So thanks that I'm vlogging. At least I am walking now.